naging impeachment kay Presidente Marcos Jr. no? Makikita po natin noong January, dalawang magkaibang grupo ang nag-file. Yung una po, noong January 19, nag-file ang isang lawyer by the name of Andre De Jesus at endorse siya ni Representative Journey Jet Nisay ng Pusong Pinoy. Yan po ay isang party list na taga-Bataan. Dati po yang si Rep. Journey Nisay ay Chief of Staff ni Rep. Garcia ng Bataan. So makikita natin yung politika doon, no? Ano ang main allegations ni Attorney De Jesus? Number 1, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption. And he also raised the issue in the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. Nakakatawa po pag binasa niyo yung complaint, no? Ang attachment ay lahat news articles. Wala hong evidence. Yung second pong complaint na file nung bandang dulo ng January 2026, ang complainants po ay sina Lisa Masa, former Congresswoman Lisa Masa, Rep. Nery Colmenares, no? Ang nag-endorse, of course, ang mag-endorse Makabayan Block. So nakita nyo yung lakas ng party list na yan. Madali silang makakuha ng endorsers at madali nila ma-convince ang kanilang dating congresswoman, congressman na kaalyado nila para mag-file ng impeachment. Ano po ang main allegation ng impeachment na yon? Yung po ay betrayal of public trust related to the BBM parametric formula. Kung natatandaan po nyo yan ang parametric formula ang ginamit na batayan para hati-hatiin ang pondo. Yung dating pork barrel na iba na ho ang itsura at yun nasa mga line agencies na, so nagawa sila ng formula na ganyan. Yung BBM parametric formula ay proposal o ginawa ni Yusek Cabral, no? The late Yusek Cabral. May third complaint po pero hindi natuloy kasi hindi tinanggap, no? Pwede naman pala po yung gano'n, no? Pag hindi gusto, ayaw tanggapin. Pag hindi gusto, kahit na yung next in rank, ayaw tanggapin. So, hindi ho yun natuloy, hindi na-file, no? Paano po bumoto ang House Committee on Justice sa sufficiency in form? Ang botohan po, 46-1-1, no? Meaning, the complaints were properly filed procedurally. Pagdating po sa sufficiency in substance, which is actually the decisive votes, yung pong De Jesus complaint, nakakuha po ng 42 vote to dismiss, 1 opposing vote, 3 abstention. Yung po sa Makabayan Block, nakakuha ng 39 to dismiss, 4 opposing votes at walang abstention, no? So makikita po natin, yung panel, yung Committee on Justice concluded that the complaints contained policy disagreements and generalized accusations, not ultimate facts, no? Kailangan kasi sa impeachment, ultimate facts. Yun ang test ng substance, no? So from the committee, nagkaroon po ng committee report, dineliberate po yan sa plenary at yun naman po talaga ang isang legislative body, lahat po ng desisyon sa plenaryo nangyayari. Final po yun, hindi sa committee, no? Kahit ano, lalo naman itong impeachment. So, ano po yung House Resolution 746? Inadapt po niya yan ng House with the vote of 284 to uphold the committee's dismissal. 8 was against and 4 ang abstention. So, overwhelming yung vote to dismiss, no? Therefore, it killed the impeachment effort and ended proceedings against President Marcos. Ang bilis no? January na file, February tapos na. No? At makikita natin walang katiting na debate, no? Hindi katulad ng nakikita natin ito dito sa impeachment kay Vice President Sara Duterte under the 20th Congress. Ano po ang impact ng desisyon na i-dismiss ang impeachment sa presidente? Doon po sa 284 votes sa plenaryo, makikita po nyo may command pa ang Marcos Jr. sa House of Representatives. At ito'y across party lines, no? Makikita po ninyo pangalawa, it signaled sa committee, it signaled the outcome. Pagdating po sa plenaryo, napakadaling ratified ang pre-consolidated majority. Okay? Tatandaan nyo po yan kasi babalkan natin yan pagdating sa impeachment ngayon kay Vice President Sara Duterte. Ano po ang pangatlong impact niyan? Ay makikita po nyo ang tinatawag na elite
coalition stability. Ano pong ibig sabihin yan? Yung support came from key parties that are backed by some oligarchs in the country. Ang una pong sumuporta dyan, ang Partido Federal ng Pilipinas na partido ng Pangulo. No? Pangalawa, ang Lakas CMD. Pangatlo, ang Nationalist People's Coalition. Pang-apat, ang NUP. At pang-lima, ang Party List Coalition. So, truth to say is that lahat luminya at lahat nagkaroon ng consolidation sa politika. Itong botong ito na 284 ay pinapatunayan lamang ng elite alignment behind the incumbent. Kung ikaw ay isang oligarch at ikaw ay may partido, ang oligarch na supporter ng presidente, kukumandya talaga lahat ng partido niya, lahat ng miyembro ng partido na bumoto straight, no? So yun po yung dalawang bagay, dalawang complaint na natuloy, pero makikita po talaga natin ang objective end, yung 1-year protection kay Mr. Marcos. Yung 1 year ho, that means walang pwede mag-file ng impeachment sa kanya between now hanggang January of 2027. At alam po naman natin, napakahirap niyan kasi by January, halos lahat ay mag-shift na sa politika. So, magkakaroon ba ng another impeachment kay Mr. Marcos? Yan po ang challenge dahil hanggang ngayon, yung 1.5 trillion at 1 to 1.9 trillion as well as the 805 billion na sinasabi ng Brave 18 ay hindi pa nasasagot. So, yun lamang po. Ito po si Maluti Kia uli. Like, follow, and share. At abangan niyo po ako sa susunod. Ating i-discuss ang ukol sa impeachment naman ni Vice President Sara Duterte. Salamat po!